All right. In our daily life, tayo po ay kumakaharap sa mga choices ng ating buhay. No? Choices like saan ako mag-aaral, choices like kanino ako magtatrabaho, saan ako magtatrabaho, anong negosyo ang aking itatayo. These are choices. And of course, as one of the choices na ibinibigay sa atin, or one of the privileges na ibinibigay sa atin, anuman ang ating lahi, ay ang choice na kung sino po ang ating makakasama sa buhay na ito, lifetime partner. No? Choices. Pag pumasok ka sa fast food, papipiliin ka, regular or, ano yan? Regular or whatever. No? Special ba ang tawag doon? Medium or large, no, papipiliin ka pa rin. These are the privilege na ibinigay po sa atin, lalo na tayo pong nasa demokrasyang bansa. Ngayon, sa atin pong pagharap, no, bilang isang mga Kristiyano, bilang mamamayang Filipino, tayo rin po ay binibigyan ng pagpili ng Panginoong Diyos. Ngayong hapong ito, we will be choosing between a good and evil. We'll be choosing about the goodness of life and the bad side of life. We will be choosing between heaven and hell. Sino po yung nandito noong nakaraang linggo na napakinggan yung nung tayo yung nag-date sa impyerno? Nandito ba kayo? No? Nandito ba? Mga buhay pa kayo? No? Well, bago po ako magpatuloy, gusto ko pong basahin sa inyo ang Matthew chapter 7, beginning verse 13. Sabi po rito, "You can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide, for the many who choose that way. But the gateway to life is very narrow, and the road is difficult, and only a few ever find it." Pwede bang yumuko tayo at tayo po ay manalangin? Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito sa iyong harapan sa iisang layunin, sambahin at purihin ang iyong dakilang pangalan. Ngayong hapong ito, sa pamamagitan ng aming pakikinig sa iyo, naniniwala kami na nanatili kaming nagpupuri at nagsasamba sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya nga po, we pray that you anoint your word. We pray that you give us understanding and wisdom as we meditate in your word. Speak to us in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Between our choices or among our choices, ang Panginoon ay ibinibigay din yon sa lahat ng tao. Binibigyan niya ng pagpili. Katulad ng ating binasa, ang Panginoon ay nagbigay actually ng warning sa kanyang mga disipulo at sa kanyang mga nilikha. At sinasabi ng Panginoon, there are two kinds of door or gate for that matter na ino-offer sa bawat sino mang tao. Kung sanino mang tao, two gates or two doors are being offered. One is the narrow gate, and the other one is, at is being described by the Bible, the gate is wide. No? Masikip at maluwag na gate. Ano? Pag sinabi pong narrow, it is not limited to the word makitid. No? Mamaya tatalakayin po natin ano po ang ibig sabihin or ang description ng narrow. And the wide, that is gate, does not confined to the word wide. Kung this is what we have just said, description ng word, para mas maunawaan ho natin, para mas makita po natin, gusto ko pong ipakita ang picture ng isang narrow road, no? At ang isang wide door, or should I say narrow door and wide door, no? Pag tinignan po natin yung narrow door, ito po ay hindi masyadong maganda, pero kaiga-igaya yung kabilang pinto. Binibigyan ng warning ng Panginoon ang kanyang mga anak, maging ang sino mang nilikha, no? Na sa buhay,
kinakailangan nating pumasok, sabi ng Biblia, sinabi ng Panginoon, piliin natin yung narrow na ito. Kailangan nating pumasok dito, pag sumikapan nating pumasok dito. And on the other side, itong wide gate na ito is also being offered to us. Malinaw na ang Panginoon ay nagbibigay ng warning. Sapagkat dinidescribe ng Biblia kung ano ang katutunguhan or patutunguhan ng narrow door and ano rin ang patutunguhan ng wide door na ito. No? And siyempre, pag ipinakita po sa atin ang wide door, no, it must, or should I say, ito po ay contrast sa narrow door. Ano ba ang pagkakaiba, no, ng narrow sa wide? Ano ba ang description ibinigay ng Panginoon as He gives, no, as He gives wisdom to His listeners and to the disciples? Then ano ba yung pagkakaiba nito? No? Kailangan mapili natin ang tama. Well, sa narrow gate or narrow door, makikita po natin, it is not so appealing. Hindi po kaaya-aya. Hindi po kaganda-ganda. No? Hindi kaakit-akit. Whereas, dito po sa kabila, ang wide gate, ito po ay, it is very enticing. Yan. Pag sinabi pong very enticing, ito po ay katakam-takam. Ito po ay katukso-tukso. Pagmasdan niyo ho akong mabuti. Hindi ho ako very enticing. Yun naman ang gusto kong sabihin. Kayo naman. No? Very enticing. Ganun ang wide gate. That is the description of the Bible. And when we say that it is very enticing, ano kaya ang makikita nating signboard dito po sa napakalaking pintuan na ito? Of course, sa narrow door, no, in as much as the gospel is doing its best to reach many people, in as much as the Bible is presenting the Word of God as simple, the Word of God as simple as it is, pero yung wide gate, no, yung wide door, somehow ito po ay nagpapakita ng ibang klase ng deception. Ano kaya ang makikita nating signboard? Sinasabi kaya ng wide gate na ang dulo nito ay impyerno? Siyempre, pag ipinakita niya ang tunay niyang anyo, sino pa kaya ang papupunta? Sino pa kaya ang papasok kung ang nakalagay dito ay papunta sa impyerno? Of course, it is not. Ang ilalagay ng malaking pintuan na ito, no, as being described by the Bible, I believe it would say, a way to heaven. No, wide gate, very enticing. No, ipakikita niya ang isang bagay na maiengganyo kang pumasok. No, hindi mo kasusuklaman. Ipakikita ng kasalanan sa iyo na siya ay masarap kainin, pero sa gitna ng kasalanan na ito, sa gitna ng napakasarap na cake na ito, pag iyong kinain, nasa loob ang lason. Ganon din po ang wide gate being presented to us as very appealing, whereas dito po sa narrow door or narrow gate, ay hindi ganoon ka-appeal. No? At yan po ay nangyayari sa ating panahon. No? Pansinin po ninyo. Sa mga advertisement, sino po yung hanggang ngayon ay naninigarilyo rito? Pero konti na lang. Meron mo ba? Yung konti na lang ang smoking. No? Pag pinanood mo sa advertisement, pag ipinakita mo ang kanilang pag-iengganyo na magsigarilyo ka, ganito po ang iyong mapapansin. Ano? They would make you think that smoking or drinking for that matter is so cool. Okay pala ang naninigarilyo. Astig ang dating. No? Parang artista lang. No? Hindi niya ipakikita ang tunay na pangyayari sa loob ng iyong mga organs, no? Sa loob ng iyong katawan, yung mga organs, kung ano ang nangyayari dito. It won't reveal. Hindi niya sasabing, hali kayo, magsiinom kayo ng alak, manigarilyo kayo, sapagkat magiging ganyan ang itsura ng inyong baga. Sino naman ang bibili niyan? Ano? Ito po ay isang, I would say,
hindi niya ipakikita ang tunay niyang kalalagayan. Alam na alam po yan ng mga sales. No? Whether born again or not born again, kapag nagbebenta ka ng isang napakagandang appliances, no? Hindi mo sasabihin ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang mga weakness. Hindi mo sasabihin na ang bahay na binibenta mo ay may problema sa loob. Maliban na lamang magtatanong, siyempre, born again, sasabihin mo na pumuputok pala ang switch niyan. No? Hindi mo naman sasabihin yon. It's up for you to find out. No? Ang ganda niyan. Okay ba ang switch niyan? Okay ba ang kuryente niyan? Malinaw ang tubig namin. Ayan, mga sagot. Ano? Okay ba ang lupa na niya? Wala bang problema? Well, it is very accessible sa road. No? Hindi mo sasabihin kung ano ang tunay na kalagayan. No? Unless, sa ating mga born again, tatanungin mo kaagad. No? Dediretsuhin mo yon. Kapag siya po ay tumutupad sa salita ng Diyos, sasabihin niya ang totoo. But most of the time, lalo na kung wala namang paninindigan, iibahin niya po ang kwento. Ganon din po sa ibinibigay sa ating choices. Narrow door and wide gate. Wide gate, very enticing. Narrow door, not so appealing. No? Palibhasa, tayo pong mga tao, humans as we are, we look at the appearance. Simple. No? Simple lamang po ang ating pinagbabatayan ng ating judgment. Kung ano ang aking nakikita, yun ang aking paniniwalaan. To see is to believe, ika nga. Ganon din maging ang si Prophet Samuel, no? Nang binigay sa kanya ng Panginoong Diyos that he was about to anoint new king. Natapos na po si King Saul, aalisin na ng Panginoon si King Saul, and he is to anoint King David. Before him was presented the sons of Jesse. Nung makita niyang napakagwapo ng isang anak ni Jesse, maganda ang tindig, malamlam ang mata, matipuno, siguro sabi niya, ito na ang piniling hari ng Panginoong Diyos. At kanya na sanang i-anoint, pero may sinabi ang Panginoon. In 1 Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height. For I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Jesus Christ is giving us warning. Sapagkat ang tendency ng tao ay tumingin lamang sa outward appearance. Yung kayang ibigay na convenience ng kanyang nakikita. Yung kayang ibigay na sarap at ligaya. And Jesus is warning each and every one of us. Hindi lahat ng maganda at maayos ay karapat-dapat sa ating Panginoong Diyos. Karapat-dapat sa ating pagpili. At siyempre naman, hindi ko mo sa paningin mo ay pangit. Yan ay okay na rin. No? There must be some kind of wisdom. But for this particular verse, sinasabi ng Panginoon, minsan ang ating nire-reject, it is the one that will give us life. Nasa dulo nito ay meron palang masaganang buhay. 2 Corinthians chapter 11 verse 14, sabi niya po rito, and no wonder. Kaya pala ganun. Sapagkat ang tao ay tumitingin lamang sa panlabas na kaanyuan, Satan himself transforms into an angel of light. Dahil minsan, ang ginagawa ni Satanas, dahil ang tao, tumitingin sa panlabas na kaanyuan, kapag maputi, mas matalino. Kapag mas maitim, parang wala lang. No? Excuse me, hindi totoo yan. Mga gwapo kami. Kita niyo naman, ano? Hindi ko mo naman, hindi pumapasa sa ating sariling panlasa ay hindi na dapat. Sa Panginoong Diyos, kung ano ang tama sa pamantayan ng Biblia, no? Kung ano ang itinuturo ng Biblia at itinutupad ng taong iyon o ng grupong iyon, yun ang sa Panginoon. Yun ang dapat nating piliin. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan natin si Lord. We don't want to be deceived, do we?
Ayaw nating madadaya. Pipili ka rin lang naman. Kailangan yung pipiliin mo ay tama at wasto. Kung pipili ka ng Prince Charming, hindi lamang basta gwapo. Kailangan siya ay pinadala sa iyo ng Panginoon. Siya ay regalo sa iyo ng Panginoong Diyos. Dahil pinresent sa atin ng Biblia ang narrow door and wide gate, okay lang ba silipin natin kung ano ang nasa loob niyon? Okay ba sa inyo yon? Okay lang ba na bosohan natin ang narrow door at saka wide gate? Oh, gustong-gusto nyo pag boso ang mga salita, no, ha? Pag sisilip, ayaw nyo. Anyway, halinang tingnan natin ang loob. Ano ba ang nasa loob ng narrow door at ano ang nasa loob ng wide gate na ito? As we take a glimpse, makikita po natin sa narrow door, ang nasa loob pala nito ay masikip na daanan. Masikip na kalye, narrow road. The description of the Bible, according to some commentaries and, descriptions, ito pong narrow road na ito ay hindi po makinis. It would be a rough road. Ito pong narrow road na ito ay most probably madilim. At dito sa narrow road na ito, most probably, pagpapasok ka, hindi ka makalalakad ng diretso. Most probably, ikaw ay nakatigilid at unti-unti ang iyong paghakbang sapagkat masikip. Narrow road. Gusto niyo bang tumuloy? That is what we can see after this narrow door, this narrow road. Pag pupunta naman tayo sa wide gate, ang signboard ay going to heaven. Wow. Siyempre, maiinganyo ka ring sumilip. Ano ang nasa loob nito? Wow, naghahalakha ng mga nasa loob. It is a highway. A broad road. Ang mga tao roon ay parang nagdiriwang, nagpapalakpakan, naghahalakhakan, party all day long. Mga kapatid, mga magulang, alin ang pipiliin natin? Alin ang papasukin natin? Sumisilip pa lang tayo. Yun bang masikip na daanan o maluwag na daanan? Come on. Hello. Siyempre, sa ating sariling pananaw, sa sarili nating pamantayan, pipiliin natin yung wide gate. Nasilip mo na eh. But as we go along, makikita po natin yung narrow road na ito, it would be a very difficult road to take. Nung tayo po ay ma-born again, it is a one-time decision. Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, nagsisikas sa iyong mga kasalanan, then, right there and then, you belong to the family of God. Wala nang question dyan. Dadalhin ka ng Panginoon sa paraiso. Kaya lang, in our Christian walk, alam natin na it is not that easy. That the temptations will come in. It would be a difficult road. Magugulat ka, dati hindi mo naman pinapansin, abay naglipa na ang kagandahan ng mga babaeng ito, abay hindi maubos-ubos. Di ba? Parang ang sarap-sarap patulan. Dati-dati hindi mo pinapansin ang mga pagnanakaw, pero parang ang dali-dali na ngayon, ang sarap-sarap na ngayong magnakaw. Temptations come in. Pero pambihira pag sinilip mo ang wide gate, ang kasunod pula nito ay easy road. It is a highway. Madali ang mga sasakyang naroroon, nagpapaligsahan, nag-iekis-ekis, nagtatawanan, naghahalakhakan. Siguro hindi nyo po masyadong ma-appreciate ang aking sinasabi. No, long time ago, yan pong Aguinaldo Highway, walang center islands. Pero ngayon, no, pakita nga natin sa larawan, hindi ko na pinakita yung masyadong maraming traffic. Nagkaroon po ng center island, sumikip ang kalye. Siyempre, alam ng gobyerno ang mas mabuti kaysa sa atin. Pero napansin natin, mas mahirap dumaan kasi may center island.
No, kilala ang Cavite sa Center Island, yung Bohol Island, Panay, 100 islands, no? Pero tayo, Center Island tayo kilala no, ha? Hindi nyo napansin yun? Mas sumikip. Ito pong narrow road, ang description ng Panginoon, only a few find it. Konti lamang ang nakatatagpo nito. Hindi lahat. Binigyan mo ng gospel, yung iba dyan tatalikuran. Konti lang ang aakapin. Sa mga umakap naman sa salita ng Panginoon, hindi lahat magpapatuloy, masikip ang kalye. Samantala sa kabila, pambihira sa wide gate, they are coming in. Many people are coming in. Many people are being enticed to get inside this wide gate. Deception. No? Pag tinignan po natin sa pang-araw-araw na buhay, only a few people find these moral lessons. No? Gusto ko pong ipakita sa inyo. To realize our goals in life, the only option is to pass this narrow road. Let me give you an illustration. To obtain bachelor's degree, anong gagawin? What is the narrow road? You have to study hard. Gusto mo bang matawag na isang civil engineer? Nakakita ka naman, ha? Ba't ayaw niyong maniwalang civil engineer ako? Tingin niyo siguro ako'y magwawalis, ano? Maliban sa magwawalis, ako rin ho'y isang civil engineer sa biyaya ng Panginoon. Pero alam ho ninyo, hindi ho ganoon kadali iyon. Kailangan kang mag-aral ng mabuti. Kailangan mong tuntunin ang itinuturo ng guro. Tapos na ang guro, nag-aaral ka pa rin. It's not a road. Nagtinginan kayo yung mga bulak-bulero, ano ha? Pangalawa, to get promotion as an employee, anong gagawin? You have to work hard. May nakakikita man o wala, kailangan mo magtrabaho. To have a healthy and body fit. Sino po may gusto ng ganitong katawan? Para kayong nasusuka. Simple. You have to exercise and have a diet. Gusto mo ng ganitong katawan, kung makalaklak ka naman. Narrow road. No? What else? To be an effective minister of God, workers of God. Hindi pwedeng umaasa ka lamang pag-araw ng linggo at sasamba. Wala na, tapos na. You have to work hard and minister and pray. Hallelujah. Alam niyo, hindi pa po ako hindi pa ako nabibigyan ng privilege na mag-preach ng word. I thought it was that easy to preach the word. Hindi po pala. Kailangan mo palang lumuhod, kailangan mo palang manalangin, kailangan mo palang mag-aral, kailangan mo palang bumabad sa pag-aaral at pananalangin. At pagkatapos, pag naipanalangin mo na, at ibinigay na sa iyo ng Panginoon ang revelation, ipipresent mo na rito, you have to give it as passionate as you are. Pagkatapos naman yung mga nakaupo dyan, ay, ano ba naman magturo yan? Ngayon lang ako makakatulog ng mahimbing. Ha? Aba naman, kapatid, dinadaanan ang narrow road. Kahit sa pakikinig ng salita ng Diyos, gusto mong tanggapin ang kanyang biyaya, magtiyaga, manalangin, makinig at magpuri sa Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Only a few find it. Kasi nga, nasa demokrasyang bansa tayo, akala natin majority wins. Hindi. Hindi lahat ng nakararami ay tama. Minsan yung nakararami ay mali. At napatunayan na yan ang ating kasaysayan sa maraming pagkakataon. Only a few find this narrow road. At kapag natagpuan mo na at diniretso mo ito, bagamat masikip at mahirap, ano po ang nasa dulo? It is God's kingdom
Whereas dito po sa kabila, it is destruction in hell. Hindi nila alam, halakhakan sila ng halakhakan, tawanan sila ng tawanan, party dito, party doon, nakaw dito, nakaw doon. Bigla, binawian sila ng buhay. Paggising nila kinabukasan, nandun na sila sa impyerno. But, ngayon, mga kapatid, we are being presented to us a narrow door and a wide gate. These two pathways are being described to us. Tatanungin ko po kayo, ano po ang inyong pipiliin? Narrow road. Siyempre naman, alam mo na yan, di ba? Hindi ka na pwedeng dayain. Kahit na masikip, kahit na mahirap, kahit na patigilid ang paglalakad. Now, let me give you yung totohanan. Yung totoong totoo. Reality. Ano ba ang nangyayari? Which one would you really choose? Papipiliin ko po kayo. No? Wag mo ng narrow road or highway. No? Papipiliin ko po kayo. Ano po ang inyong pipiliin? Fasting or eating? Oh, come on. Habang sila po ay naglalaklakan sa buffet, okay lang, nagpa-fasting ako. Oh, come on. It is not that easy, isn't it? Pangalawa, papipiliin ko kayo, tithes. Are you going to give it to God or you are just going to take it to yourself? Pambira, wala ka ng pambayad ng kuryente bukas. Mapuputulan ka ng ilaw. Pambihira, baka sa susunod na linggo, wala na kayong tubig, hindi ka na maliligo, inuna mo ang tithes. Forgive or revenge? Pambihira, winalanghiya ako ng taong iyan eh. Anong revenge? Uunahan ko na si Lord. Baka patawarin pa ni Lord. Minsan mas madaling maghiganti. Pag hindi tayo, forgive brother, forgive sister. Pero pag ikaw nang tinamaan, pambihira naman. Not that easy. Nang mabalitaan nga natin yung mamasapano, misencounter or massacre, parang gusto nating sumugod na doon at tayo ang makipaglaban. Ano, parang kayang-kaya mo eh. Pero sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti, alam ko ang aking ginagawa. Magtiwala ka lamang at makikita mo ang matuwid na gagawin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Another choice, mag-enjoy or magtiis. Mag-enjoy sa iyong, pambihira naman itong asawa ko, pinakasalan ko ito, napakaganda ng mga pangako niya sa akin. Yung pala'y maghapon lamang nakatambay sa kanto. Maghahanap ba ako? Ito, nanliligaw sa aking kagwapo-gwapo. Dadalhin ako sa paraiso. Mag-enjoy or magtiis. Narrow door and wide gate, presentation ng Biblia, parang ang daling pumili. Pero kapag nakaharap na po tayo sa reality, mas nagiging mahirap. Mas masakit para sa atin ang pumili. Just a caution, mga kapatid, kailangan makita po natin ang wisdom. Not all narrow roads or gates will lead you to life. We have been said, we are told na pag narrow door or narrow gate, ito ay, sa dulo nito ay mainam. Sa dulo nito ay langit. Sa dulo nito ay tagumpay. Pero tandaan ho natin, ang dyablo ay nagre-research din. Matalino na rin ang dyablo. Hindi sa lahat ng pagkakataon na narrow, ang dulo ay tagumpay. Hindi lahat. Kasi alam ng dyablo, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Alam ng dyablo na you are meditating the Word of God. At alam ng dyablo na ang narrow door sa iyo ay tama at wasto at sa dulo noon tagumpay. Kaya ang ginawa ng dyablo, nagpe-present siya ngayon ng narrow door. Pero sa dulo, impyerno. Let me give you an illustration. In Proverbs 14:12, sabi rito, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death.
Pinili mo ang narrow door kasi ang dulo ay tagumpay, dulo ay langit. Teka muna, hindi lahat ng narrow door. Yung suicide bomber, you are familiar with what I am talking about. Yung kanyang dadaanan ay napakasikip na pintuan. He would be killing himself to kill many people. Narrow door. Masikip, mainit. Sobrang init nun. Pero sa dulo, kapahamakan. Hazing. No, mga fraternity hazing. Sa tingin mo ay parang okay kasi narrow door. Sa dulo niyan, kapahamakan. Hindi lahat ng narrow, hindi lahat ng masikip, sa dulo ay tagumpay. Minsan, ginagamit din ng dyablo. Dahil nag-aaral ang mga anak ng Diyos, dahil nag-aaral ang mga tao, nagbabasa ng Biblia, kaya dinadaya na rin niya. Paano natin malalaman? Pwede nating malaman ang katotohanan sa pagbabasa ng Biblia, sa paghingi ng karunungan mula sa kataas-taasang Diyos na hindi pinipigil ang pagbibigay para sa kanyang mga anak. Amen? Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Now, Christians are taking this narrow road. Itong masikip na daanan na ito ay pinipilit nating malampasan at mapagtagumpayan. Gusto nating dumiretso sa dulo, magtagumpay bilang isang Kristiyano. Kaya lang ang tanong, paano ako tatagal? At every single moment, every single step, there is always a temptation to get back. Tama na, tigil na. Pag tinitingnan ko sa kabilang daan, naririnig ko. Sila ay nagtatawanan, sila ay naghahagalpakan, sila ay masasaya. Pwede bang talikod na muna ako at lumabas at dumaan sa bagong daan na ito? Pwede bang dito na lang ako? Dito okay ang lahat. Walang bawal. Bago ka magdesisyon ng ganyang kapatid, let me give you some points. Paano ba tayo mag-i-endure sa narrow road na ito? One, you have to throw off everything that hinders. Ano ba yung nagiging sagabal sa iyo para magpatuloy? Baka ang sagabal sa iyo ay kasalanan. Yung sarap ng kasalanan. The appetite to sin more. Habitual sins. We have to give it up. Alam nyo, nung unang panahon, kami po ay dumadayo sa mga bisyon. Yung mga pinupuntahan po namin ay napakalalayo, yung mga hindi naaabot ng kalsada. Yung aming pong dadaanan, maraming ilog, maraming bundok, literally. Mabigat, mahirap. Pag sa unang puntahan mo pa lamang, okay pa, yung iba may mga pulbos, may hika, may suklay, no? Maraming dala-dala. May mga pamalit ng tuwalya, etc., etc. Pero paano ka makakarating yan? Bigat nga ng dala mo. Kailangan yung alisin. Yung mga hindi nakatutulong, yung mga nakasasagabal, kailangan mo magpatuloy sa buhay. Throw off everything that hinders your Christian walk. Number 2, fix your eyes upon your goal. What is your goal? Matapos na ikaw ay magpagal ng ilang taon, now here comes the Prince Charming. The Prince Charming is not born again. Prince Charming who is not doing good in his spiritual life. After na ikaw ay magpatuloy sa buhay, here comes the temptation to make compromise. Number 3, never quit. No matter how hard it is, no matter how narrow the road that you are taking is, never quit. Ang gusto ng Panginoon makita na nagtagumpay ka sa dulo ng iyong paglalakad bilang isang Kristiyano. Kahit na ikaw ay gumapang, kahit na ikaw ay pawisan, minsan duguan,
Ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sapagkat napagtagumpayan ko na ang makitid na pintuan at daanan na iyong tinatahak. At sigurado ako, dahil kasama kita bilang akong iyong Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, magtatagumpay ka sa buhay ng isang Kristiyano. Amen. Hallelujah. Ngayong hapong ito, isang tanong. Dumadaan ka ba sa makipot na daanan? Pinasok mo na ba ang makipot na pintuan na yan? Never quit. Never quit. Let us bow our head and let us pray. Dear God and Heavenly Father, thank you for your word. Thank you for reminding us once again that we are in the Christian world, not in the playground. Thank you for reminding us, God, that we have to take this narrow road no matter what. Kasi sa dulo nito, Panginoon, ay ikaw na naghihintay sa amin, Panginoong Diyos. Buhay na walang hanggan, buhay na matagumpay. Panginoon, ngayong hapong ito, ang aming panalangin, minsan pa, bigyan mo kami ng kalakasan. Kalakasang nagmumula sa iyo lamang, Panginoong Diyos. As we come to you in this altar, God, this is what we pray. God, strengthen me once again. Refresh my soul once again, Lord. I need you. As the praise and worship team sings this song, if that is your prayer, brothers and sisters, I'm inviting you to come forward and allow us to pray for you. In Jesus' name. Ikaw na dumadaan sa makipot na daanan ngayon. Ikaw na pumipili sa makipot na pintuan. If you are that person, then ask God's strength. Ask God to refresh your soul once again.